Ang inang pusang Kalye ay dinala ang kanyang mga kuting sa ospital. Ang sumunod na nangyari ay ikakatunaw ng inyong puso. Ang mga magulang, maging anuman sila o anuman ang kanilang uri, ay labis na mapagmahal sa kanilang mga anak. Ang trabaho nila ay ang mahalin at protektahan ang kanilang mga anak sa lahat ng oras at pagkakataon. At nang isang pusang Kalye sa Istanbul ang nagdala ng mga kuting nito sa veterinary hospital. Ang lahat ng mga tao doon ay sadyang nasorpresa. Pero ang nangyari kasunod noon ang talagang mas nakakagulat at nakakalambot ng puso. Sa isang Turkish city sa Istanbul ay imposible nang magpunta kahit saan o gumawa ng anuman ang hindi nakakaengkwentro ng mga pag-alagalang hayop sa paligid. Sila ay nakakalat sa buong kabayanan at syudad, at ang karamihan nga sa mga ito ay ang mga pusang Kalye na nakakayanang mabuhay sa tulong ng ilang taong may mabuting puso. Pinaglalaanan nila ang mga pusa ng maayos na makakain, malinis na tubig na maiinom at shelter sa tuwing umuulan. Nakakabahala man na maraming pusang Kalye ang nagkalat sa kanilang lugar, ay nakakagaan na rin ang loob ng hindi gaya sa iba ay hindi sila napapabayaan ng labis. Sa taong 2019, ang New York Times ay nagsagawa ng estimasyon na sa Istanbul pa lamang ay may 125,000 pusang Kalye na ang malayang gumagala. Ang isa sa dahilan nito ay dahil ang malaking porsyento ng mga mamamayan sa Istanbul ay Muslim at sa relihiyon nila ay talagang binibigyan ng importansya ang mga pusa. Sa katunayan, marami silang halimbawa kung paanong si Propeta Muhammad ay naging maibigin sa mga pusa. Kaya naman hinahayaan lamang nila na makasama kahit saan ang mga pusa at maalagaan pa rin ito ng labis. Kung babalikan ang kasaysayan ay tinuring pa nga ng mga Muslim noon ang mga pusa bilang ang gwardya ng kanilang bayan, kung saan nagagawa nitong protektahan ng mga libraries sa paninira ng mga daga, kasabay na rin ang pagproteksyon sa kanilang komunidad sa malalaking sakit na maaaring ihatid ng mga ito. Nagkalat man sa paligid ay hindi na yun mahalaga sa bawat residente ng bansa, dahil para sa kanila ay mga hayop lamang ito na hindi sila kayang magawa ng masama at hindi sila magagawang saktan. Madalas ay bigla na lamang uupo ang mga pusa sa tabi o sa hita ng sinuman sa oras ng kanilang pamamahinga sa parke. At ayos lamang yun para sa kanila. Kung minsan pakaramdam ng mga residente na sila pa ang naampon ng mga pusa kaysa sa kabaliktaran. Isang tao nga doon ang nagkaroon na ng 2 itim at 1 gray na pusang napalapit sa kanyang puso, kung saan nagagawa niya itong pakainin ng regular sa bawat araw sa tamang oras. Dahil sa dami ng pusa sa kanilang komunidad, ay hindi na nakapagtatakang ang lokal na veterinary hospital sa kanilang bansa ay tumatanggap ng mas maraming pusa bilang pasyente kumpara sa ibang hayop. Madalas kung makakita ang mga hayop ng may sakit na pusa o may pinsala sa katawan, kaya dinadala nila agad ang mga ito sa vet para magamot. Ang mga veterinarian naman sa kanila ay sanay na rin at labis na naging espesyalista sa pag-aalaga ng mga hayop. Madami na silang naging karanasan sa pagpapagaling ng mga pusa sa kahit na ano pa mga sakit nila, pinsala o karamdaman. Tila ang pagiging eksperto sa mga pusa ay parte na ng pagiging veterinarian sa Istanbul, kung saan aalagaan nila ng hustong mga pusa hanggang sa manumbalik ang dati nitong lakas at ganda ng kalusugan. Kung sa ilalagay na sila sa isang maayos na shelter o papakawalan na lamang sa isang lugar kung saan sila magiging maayos. Gagawin ng mga veterinarian sa kanila ang lahat para sa kaligtasan ng mga pusa. Poprotektahan nila ito hindi lamang dahil sa espiritual o relihiyosong dahilan, kundi para magpakita ng magandang moralidad. Pero kung minsan sa isang veterinary hospital ay may nangyayari pa rin hindi inaasahan. At dito na nga eksaktong magsisimula ang ating istorya. Ang ospital at waiting room noon ay halos tahimik, kaya naman ang staff ay kinuha ang oportunidad na ito para tumugon sa isang mas importanteng bagay sa halip na mag-asikaso ng ilang papel.
Isang pangyayari sa ospital na madalas naman ding mangyari sa abalang pagkakataon. Ano't ano pa man, ang buhay ng isang hayop ay mas importante naman kaysa sa pagfa-file ng paperworks. Dito, bigla na lamang nagbukas ang automatic door ng ospital na pumapagitna sa kalsada at sa reception area ng ospital. Napatingin naman ang receptionist. Inaasahang isa na naman itong tao, dala ang kanyang alaga para sa isang appointment. Pero natanaw nila na walang sinuman ang naruroon. Malamang na may nag-trigger lamang sa sensor ng pintuan kaya ito nagbukas. Hanggang sa mapatingin siya pa ibaba at nakita ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na ngayon niya lamang nakita sa ilang taon niyang pagtatrabaho sa veterinary hospital. Ang nakita niya isang brown at puting pusa na naglalakad, na dinadala ang kuting nito gamit ang kanyang bibig. Ang pusa malamang ang siyang naset ng sensor para makapasok. Ang kuting na dala ng pusa ay mukhang nangihina at nasa masamang kondisyon. Ang inang pusa ay malinaw na nasa isang misyon na naglalakad sa reception dahil sa isang dahilan. Natigilan na lamang ang receptionist habang tinitignan ng pusa at dala nitong kuting. Bagamat maraming pusa sa kanila, base sa ating mga nalaman, ay ngayon lamang may isang pusa na nakapasok ng mag-isa sa kanilang pintuan. Ang inang pusa na ito ay tumalo ng mataas paakyat ng desk. Dala pa rin sa bunganga ang kuting nito na ibinaba niya rin sa mismong harapan ng receptionist na agad namang tumawag ng vet. Matapos yun ay grupo ng mga tao ang biglang dumating. Nagkasama-sama na nakapalibot sa pusa. Anong ginagawa nila doon? May kailangan ba sila? O may nais lang nilang makiosyoso? Ang isang vet ng ospital na siyang naka-duty ng mga oras na yun ay nais alamin ang problema. Ang makita ang isang pusa dalang kuting nito papasok ng ospital ng kusa ay isang bagay na ngayon lamang niya nakita. Dahil base sa pag-uugali ng isang pusa, kung wala naman silang sakit o nararamdaman, ay normal sa kanilang umiwas sa veterinary hospital. Sa bawat pagdala ng mga staff sa kuting ay seryoso naman itong binabantayan ng pusa. Sa bawat station na dinadaanan ng kuting ay nakasunod lamang ang ina nitong pusa. Ang inang ito ay tila hindi papayag na malayo sa kanyang anak, pero nagtitiwala pa rin ito sa mga tao sa eksaktong paraan. Maigi na lamang at napag-alaman ng vet na bagamat maliit at parang payat ang pusa ay malusog ito at walang problema. Ang kailangan lamang umano ng kuting ay ang sapat na makakain sa ngayon. Isang bagay na madali namang maisaayos. Malamang na ang kuting na ito ay naagawan ng ibang pusa ng makakain. Sa bawat pagkakataon hanggang sa ang lakas ng kuting ay unti-unti nang nawala at malamang na ang inang pusa na nagdala dito ay ginawa lamang isang bagay na gagawin ng kahit sinumang magulang. Ang kuting ay nangangailangan pa rin ng medical na atensyon. Sambit ng vet na tumingin dito. Nakakamangha ng isang pusa ay kayang maramdaman pag ang isa sa kanila ay nangangailangan ng tulong. Malamang na ang pagiging ina ng pusa ang siyang nakadama sa paghihirap ng kaawa-awang kuting na nangangailangan ng tulong. Ang bawat hayop na nagdaraan sa ospital ay napag-alaman nila na sapat ng makakain, maiinom at mabigyan ng ilang bakuna nang malayo sila sa mga malalang sakit at karamdaman. Inaalagaan din nila ito hanggang sa maging malakas sa pangangatawan. Pagkatapos ng lahat ay inaasahan ng mga taong naruroon sa ospital na aalis na lamang ang pusa at kuting gayong maayos na ang lahat. Pero mukhang may nais pang gawin ang dalawang hayop na ito bago sila tuluyang magpaalam. Bago lumabas ay inisa-isa ng pusa ang bawat tao doon para ihimas ang ulo at katawan nito sa kanilang binti. Naglalambing na parabang nais magpahiwatig ng pasasalamat. Isang nakakalambot na pusong eksena na nagpapakita ang mga pusa ay marunong tumanaw ng pasasalamat. Hinimas naman din nila ang pusa at kuting bago nila ito hinayaang makalabas. Magkasamang lumisa ng pusa at dala nitong kuting kanina papunta sa kalsada kung saan sila nanggaling. Marami pa silang paglalakbay na haharapin sa buhay. Marami pa silang pagkakataon na makaranas ng pagmamahal at pagtingin mula sa mapagmahal na mga tao.
Ang kwentong ito ay nakuhanan ng kamera at naging usap-usapan sa buong Turkey bago pa man ito magkalat sa iba pang bansa nang dahil sa mabilis na pag-iisip ng pusa at mabuting gawa. Ang kuting ay nagawang mabuhay at hindi malagay sa alanganin. Kayo, ano ang masasabi niyo sa kwentong ito? Ano ang magiging reaksyon mo kung ikaw naman ang makakakita ng isang pusa na may dalang kuting papasok na isang ospital? Ang komento niyo ay nais at ibig naming malaman. Maraming salamat po.